Good morning mga farmlat. New property po binebenta. Bale, ito mga farmlat, ito yung right of way na dadaanan. Siguro po mga 100 meters to 150 meters, pero ang sabi naman po ng seller ay sagot niya na po yung right of way dito, if ever. Ngayon, kung sakali man po, i-develop nyo na lang yung daan papasok dito, kasi ang kasya lang po dito is motor, if ever. Pero kaya naman pong, kung sabi naman po, kaya naman po magbigay ng right of way na pati sasakyan ay kasyang ipasok. Ayan. Tapos mga farmlot, ito po yung boundary. Yung nakita nyo mangga na yan. Saka dito, yung nyug na yan. Pabi po siya mga farmlot. Kumbaga, nanggigilid tayo dito, tapos ito pabuka. Ayan mga farmlot. Tapos ito kasama po itong patas na to. Ang ano po, ang status po ng lupa mga farmlot ay mayroon pong heli at mayroon pong pantayan. Pero ang pagka-heli po niya is puro banayad lang. Tulad po noon, sa nakikita nyo yun. May konti po siyang banayad, ayan, paakyat. Pero banayad lang po yung pagkahili niya. Tulad din po sa kabila. Ayan mga farmlot. Ayan mga farmlot. Bale ito, marami pong puno ng nyog. May nakita kong bulak kanina, mangga. Ayan. Tapos, ito mga farmlot, ang good thing nito mga farmlot. Mula sa National Road, o National Road, mula sa bayan, ang time travel po ito mga farmlot is mga 40 to 45 minutes mga farmlot. Ayan. Ito po mga farmlot. Tapos, ang daan naman po ay may rough road, may cemented. Kasi nga po, yung daanan po dito is ecotourism road. Kasi po itong area na po ito ay daan papunta po sa dinadayong sikat na beach, yung Pumpulong Pasig. Kaya makikita nyo doon sa dinaanan namin kanina, kung ever po na kayo po mismo yung makasama namin sa tripping, makikita nyo mga dadaanan, may masisilayan kayong mga overlooking na beach. Ayan mga farmlot. Tapos ito mga farmlot, kita nyo naman, napakaganda po ng mga puno ng nyog, green na green, tabi-tabi. Tapos dito mga farmlot, napakalinisan ng area. Ayan. Tapos ito may mga hardwood tree o softwood, di ko sigurado kung hardwood o softwood po ito, pasensya na. Ayan. Tapos ito po mga farmlot, mga bunga niya. Tapos ang good thing sa property mga farmlot, puno siya ng puno ng nyog. Ito pa, may mga bago na rin siyang tanim. Siguro mga 2 taon na lang ito. Ito 3 taon. Ayan, pwede na siyang mamunga. Ayan mga farmlot. Ayan mga farmlot. Ito po 7.3 hectares farmlot mga farmlot. Ayan. Ayun doon, nandun yung lukaran sa area na yun. So nakikita niyo pong yun. Ito yung mga kubo-kubo na rin o bahay. Ayan. Ayan mga farmlot, kita nyo yung mga nyug na yun. Sa kabila na yun. Napakaganda ng property mga farmlot. So ito parang may Bermuda. Ayan. Ito yung area. Saka mga farmlot, itong property mga farm, tax declaration lang po siya. Pero, ang good thing po, meron na po itong approval. Pwede na po siyang ipatitulo diretso sa pangalan po ninyo if ever. Pwede niyo po siyang hatiin kasi sabi nga po, ang minimum lang po na na lupa ng isang tao ay 5 hektarya. Pinagdalwa na po ito, approval na lang po ang inaantay. If ever po, kung kayo po ay mismo ang makakabili nito, ipapangalan natin sa 2 pangalan, sa anak ninyo o sa magulang ninyo. Ayan mga farmlot. Ayan mga farmlot, napakaganda. Saka very relaxing yung place. Dito tayo sa taas. Napakabanayad po ng pagkahele niya. Dito mga farmlot, pwede kayo dito magbahay sa area na to. Pwede rin magtanim ng ibang mga punong kahoy o taniman ng mga root crops. Pwede rin po dito. Pwede rin kayo magmanukan. Ayan, yung mga cockfighting. Ayan. Ayan po. Ayan, yugan ulit. Napakaganda. Ayan mga farmlot. Ang time travel po ito mga farmlot mula sa Manila, as of now is 4 to 6 hours. 4 hours lang po kasi kung sakali minsan kasi nagkakaroon lang po ng traffic kaya nagiging 6 hours. Pero on time travel po 5 hours. Ngayon,
If ever man po na magawa po yung TR4 saka yung TR5 na mga daanan, automatic po mga farmlat, bababa po yung oras ng biyahe papunta dito sa Calawag, Quezon. Ito po yung Calawag, Quezon mga farmlat, yung area. Ayan, baka siguro mga 4 hours, 3 to 4 hours na lang ang biyahe. Ayan po. Napakaganda ng property mga farmlat. Ayan, mga namumunga na. Bagong kuha po yung mga tuyo. Ayan. Andun yung mga boundary niya. Tapos dito, ayun, Bermuda, ganda dun sa baba. Ayun mga farmlat, sa mga sa mga OFW, sa mga naghahanap po ng property, baka ito na po yung pinaka inaantayin yung property na baka para sa inyo na. Saka ang good thing mga farmlat, even though na tax declaration tax declarations, pero ang good thing naman po ito, madali na po magpa-title po nito. Kasi mas less po yung gastos. Sa isa pa, legit naman po yung nagbebenta ng property. Naka-ready na po ito for transfer. So at the same time mga farmlat, ang value lang po nito is nasa 2.5 million. Kaya ang good thing nito, meron ka na pong 7.3 hectares. Ulitin ko po, 7.3 hectares for only 2.5 million. Kaya pwede po ito sa inyo mga farmlat. Napakamura. Kasi marami po nagbebenta ngayon, baka po yung 2.5 million na yon ay 2 hektarya pa lang hanggang 3 hektarya. Dito po meron ka ng 2.5 million, meron ka ng 7.3 hectares farmlat. Ayan, saka ito po ay produktibo. Kumbaga, may mga pagbabawiin agad kayo kapag nabili niyo po ito. Lalo kapag minsan kapag po malakas po yung malakas yung tagbungahan ng niyog, siguro 7 hectares farmlat, kikita kayo mga 50 mil. Ayun mga farmlat, so sabi ko kanina, nag-cut lang po yung video ko naman dahil nag-overheat na naman po yung phone. Automatic siya nagsisave. Ayan. May nakita ko ulit mga farmlat na puno ng mangga. Ayan, nyugan ulit. Ayan. Kumbaga ito productive po siya, yung property. Kaya kumbaga sakali kung nabili nyo ito, at sakaling kulang pa yung pang-update nyo habang nagpa-process po ng title, unti-unti, mababawi nyo po agad. Ayan mga farmlat. Kung walang po kayo ng trusted na tao, pwedeng itong tao dito. Ayun mga farmlat, nagkukopra. Tanungin natin mamaya kung magkano, kung ilan yung ibababa nilang puno, tapos ilang kilo yung nagagawa nilang kopra. Ayan mga farmlat. Tingnan natin dito. Ayan mga farmlat, tingnan natin. Ito part na medyo heli o banayad. Napakaganda naman po ng area. Ayan. Napakaganda mga farmlat. Ayan. Ayan, daming mga bunot. Ayan mga farmlat. Dito po sa Quezon, ang pinakapangunahing pinamumuhay po ng tao ay pagkukopra o pagbubuo ng nyog. Kaya dito, malaki naman po ang income dito basta magkaroon kayo mag-save. Ayan, tanongin natin si Kuya. Ayan mga farmlat, magkukopra. Ayan mga farmlat, nakaka 3,000 daw po sila dito, 3,000 mahigit. Itong nilang to, binaba nila ngayon. Pero kapag malakas po yung kapag malakas yung bunga, nakakaabot sila ng 8,000 na buo. Ayan. Minsan 1 tonelada mahigit pa. Ayan mga farmlat.
2 tonelada pag 2,000. Sa kopra. Ayan mga farm lot. Tapos yun, ayan, kita nyo naman. Saka bukod pa dun mga farm lot, pwede rin kayong mag-uling na bao. Ayan, kita rin yan. After nyo ng after nyo mag-kopra, ayan. Pwede pong bauhin o gawing uling. Ayan mga farm lot. Ayan. Saka ayan pa mga farm lot. Tapos ito, pag ito pang ibang mga namumunga niyang puno, kapag po yun ay namunga na, automatic mga farm lot, mas dadami pa yung bunga. Ayan mga farm lot. Ayan mga farm lot. Ayan mga farm lot, siguro hanggang dito na lang po tayo. Ayun nun, kumbaga dito lang sana tayo. Mamaya may itin na pa po kaming property. Ayan, yugan pa po ulit. Ayan, sa mga OFW po dyan, sa mga naghahanap o mga investor o mga gusto ng farm lot, 7.3 hectares po binebenta. Ito na, napakamura lang, 2.5 million. Invest wisely mga farm lot. Ingat po kayo palagi and God bless po. Ayan, salamat po.